Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, aircraft ng Pilipinas lumapit sa military base ng China sa West Philippine Sea, Chinese military drone pinalibutan ang Taiwan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link, na mataang umaaligid ang Chinese military drone sa perimeter ng Taiwan kasunod ng kamakailang joint sale ng Philippines at Japan Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay Institute for National Defense and Security Research Fellow Susuyon, maaaring isinagawa ng China ang naturang mga maniobra para takutin ang Taiwan. Kaugnay nito, inirekomenda ni Democratic Progressive Party legislator Wang Tingyu na pahusayin pa ang defense capabilities ng kanilang teritoryo para makapaghanda sa mga banta ng China. Una rito, iniulat ng Taipei Media na 2 uri ng Chinese drones ang namataan ng Defense Ministry na lumilipad sa may perimeter ng Taiwan noong Sabado, kung saan sumabay na may 31 Chinese military aircraft at 12 Chinese warships ang nag-ooperate sa loob at malapit sa Taiwan Strait habang isinasagawa ang drone maneuvers. Sa balitang West Philippine Sea naman, matagumpay na nagsagawa ng maritime patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Sandy Cays ng Pagasa Island at resupply mission sa mga mangingisda sa Escoda Shoal. As far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this Sandy Cays. Ang Sandy Cays ay mga sandbar malapit sa Pagasa Island na nagsisilbing fishing ground ng mga mangingisdang Pilipino sa isla. Sa kabila ng maraming hamon sa radyo na ipinadala ng Chinese Coast Guard vessel, naging matagumpay ang maritime patrol. Ang misyon ng BFAR ay nagsagawa rin ng resupply mission sa Escoda Shoal, kung saan ilang bangkang mangingisdang Pilipino ang nagsasagawa ng mga aktibidad sa pangingisda. Tumulong sa resupply mission ang mga tauhan ng PCG vessel na BRP Teresa Magbanua. Sa tinatawag nilang bayanihan sa karagatan, mahigit 100 bangkang Pilipino ang nabigyan ng libreng gasolina. Parehong nakita sa Escoda Shoal ang monster ship ng China at ang kanilang oceanographic research vessel na Kezu Sanhao. Nag-deploy ang China Coast Guard ng mga rubber boat na nag-monitor sa mga aktibidad mula sa malapit na distansya, ngunit tiniyak ng mga tauhan ng PCG na protektado ang mga mangingisdang Pilipino at mga tauhan ng BFAR. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng rigid hull inflatable boats mula sa BRP Teresa Magbanua para tulungan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sa pamamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisdang Pilipino na nasa Sabine Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay alinsunod sa direktiba ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa PCG District, Palawan na naglalayong matiyak na magkaroon ng akses sa langis ang mga mangingisda, habang nasa offshore fishing grounds nang walang panghihimasok ng sinumang partido, kabilang ang Chinese Coast Guard. Ibinahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea J. Tariela sa kanyang account na nagbigay ng security, safety, at facilitation assistance ang inflatable boats ng PCG sa aktibidad ng BFAR. Epektibo din aniyang naharang ng inflatable boats ang pagtatangka ng Chinese Coast Guard na makalapit sa BFAR vessels. Ang hakbang na ito ng PCG ay bahagi ng pinalawig na inisyatibo na tinawag na Bayanihan sa Karagatan, na nagbibigay diin sa pangangailangan ng isang one-nation engagement at sea approach upang protektahan ang mga interes ng bansa sa West Philippine Sea. Aktibong minanmanan ng Philippine Coast Guard ang multi-purpose oceanographic research vessel ng China na Kezu Sanhao gamit ang Dark Vessel Detection Program na naglayag malapit sa Escoda Shoal. Batay sa ibinahaging impormasyon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela nitong linggo,
Nagpakita ng irregular automatic identification system transmissions ang naturang Chinese research vessel habang naglalayag sa hilagang parte ng Escoda Shoal. Sinundan naman ng BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa shoal ang Chinese research vessel dahil dumaan ito sa kanyang dead astern o likurang parte ng barko na tinatayang nasa 5.5 nautical miles. Lumalabas aniya sa monitoring data na umalis ang barko mula sa artificial military base ng China sa Panganiban Reef noong July 26, at mula noon ay naglayag ito sa ilang kritikal na lokasyon kabilang na sa Ayungin Shoal, Roger Soliman Shoal, Bulig Shoal, Hasa-Hasa Shoal, Abad Santos Shoal, at saka nakarating sa Escoda Shoal. Ang naturang Chinese research vessel ay dinisenyo ng Marine Design and Research Institute of China at ginawa ng Watchang Shipbuilding Industry Corporation, na may advanced technology na kayang magsagawa ng comprehensive marine environment observation, detection, sampling, at analysis. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal, no? Nagpulong noong linggo sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at German Defense Minister Boris Pistorius, at nangakong magtatapos ng mas malawak na arrangement on defense cooperation sa Oktubre. Nangako sina Teodoro at Pistorius sa pagtatatag ng pangmatagalang relasyon sa pagitan ng kanilang sandatahang lakas upang palawakin ang pagsasanay at pagpapalitan ng dalawang panig, galugarin ang mga pagkakataon upang palawakin ang kooperasyon ng bilateral na mga armas at makisali sa magkasanib na mga proyekto. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Germany noong Marso, nagkasundo ang dalawang bansa na palawakin ang kooperasyon sa ilang larangan, kabilang ang depensa. Nag-aalok ang Germany ng mga armas para sa air defense, coastal defense at transport aircraft upang palakasin ang mga kakayahan ng militar ng Pilipinas, sinabi ni DND Secretary Teodoro, na masyadong napaaga para sabihin kung ang kasunduan ay magreresulta sa isang visiting forces agreement sa hinaharap. Here we are resuming relations between our ministries, and we even want to intensify our cooperation. What does it mean in concrete terms? First, we want to build long-lasting relations between our armed forces, and we want to learn from each other. Second, we want to cooperate more closely in the field of armaments. This could, for example, include cooperation in air defense, coastal defense, and possibly the procurement of transport aircraft. We have made good progress on these matters in our talks. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.